So, continuation po tayo. Dito naman po tayo sa discrimination index. So, kung natatandaan niyo po last time, yung example na ginamit natin is multiple choice. So, dito po, ang question type po kasi na ginamit dito is either identification or true or false po. So, ngayon po, ang second part ng question is, from which all of the students from the upper group answered correctly. So, ang gagamitin po natin na standard percentage for computing upper group and lower group is 25% po. Tulad lang din po nung last activity natin. So, ngayon po, tanong dito is from which all of the students from the upper group answered correctly. So, ngayon po, ano po ba ang 25% ng 40? So, ganito lang po kukumputin yun. So, 40 times itong 25. So, pag po gagawing decimal, move lang po ulit ng dalawa. So, times 0.25. Ang magiging sagot po is 10. So, yung DU po pala natin, DU, percentage natin, DU 25, ay equal sa 10 over 10. So, medyo naging magulo lang po. So, teka. So, 10, tapos, ba't magiging 10 over 10? So, di ba po, nung nag-example tayo last time ng multiple choice, halimbawa po, A, B, C. Tapos, ang tamang sagot ay B. Doon sa upper group na 10, sa DU 25, sabihin na natin, 10 yung 10 to, 10. 10 din to, same doon. So, ang nakakuha lang dun sa tamang sagot na B sa upper group is 7. So, di ba ang ginawa natin doon, i-divide natin yung 7 sa 10. 7 sa upper group, 7 doon sa 10 estudyante mula sa upper group yung nakakuha ng tama. So, ngayon, pag kinumpute to, so, yun yung magiging percentage niya. So, 0.70. Yun yung DU natin. DU is equals to 0.70. Ayan. So, next naman po, kukunin natin is, bali dito po ang magiging DU natin. So, DU is equals to 1. So, naging 1 po siya kasi 10 dun sa 10 na galing sa upper group, nakuha yung tamang sagot. So, next naman po, from which all of the students from the upper group, yun nga po, nakuha lahat. So, ito na yung DU natin, 1. And only half of the lower group got it right. So, kalahati lang daw po nung 25% lower group. Bali, so, di ba po, ang 25%, so, LU, hindi ko matandaan po kung LU yung variable. So, LU, 25%. So, dahil nga po 25% lang, same lang po sila. So, 25% ng 40 is 10. So, meron daw pong 10 students from lower group na, ang sabi po dito, only half. So, kalahati lang daw po nung 10 yung nakakuha ng tamang sagot mula sa lower group. So, ang mangyayari po is, ang magiging LU po natin, so lower, ay magiging 0.5. So, ba't po naging 0.50 or 50% or 50%? Kasi po, di ba, kalahati nga po ng 10, so 5 over 10 is equals to 0.5 or 50%. So, ngayon po, meron na tayong DU saka LU. So, kukumputin daw po natin yung discrimination index. So, sa DI, which is discrimination index, is equals to DU minus LU. Hindi ko po matandaan kung LU yung So, DU po natin is 1.00. So, or 1 lang, minus yung LU natin, which is 50%. So, ngayon po, ang magiging discrimination index natin, or DI, is equals to 1 minus, ba't 50% to? 0.50 lang to 0.50. Ayan, so 0.50. Ang magiging sagot natin is 0.50 din.
So ngayon, meron din pong pinapahanap na index range, interpretation, and action. Sa index range po, ito po yung chart naman. Hindi ko po kita hindi ko po ano kung basa nyo eh. So, sulat ko na lang po pala para mas ano nyo, mas makita. Okay, so sa index range, so negative 1.0 to hanggang negative 0.50. Next is negative 0.49 hanggang negative hindi pala negative. Sorry. Negative 0.49 hanggang 0.45. Then last po na range is 0.46 hanggang 1.00. Okay, so yun po yung index range. So base po dito, 0.50, ito yung magiging index range natin. Ngayon, same dito, may interpretation din yung index range. Ang interpretation naman nila is yung dito sa taas na to is can discriminate. Ito lang din po yung nasa book, so hindi ko na po siya isusulat ng buo. Next, basta dito yan dito yan, yung can discriminate. Tapos, next po ay non-discriminating sa range na to. So, non-discriminating, then discriminating. So, ayan. Then, yung action naman po na gagawin, so dito ko na lang ilalagay, action is revise. Ito lang din po yung sunod-sunod revise para doon. Discard pala. Yan, discard pala yun. Discard. So, discard. Revise. And include. Okay. So, ito po yung nakuha nating discrimination index. Dito siya pumapasok na range. Ito po yung interpretation, discriminating. And then, yung action na gagawin is to include. So, same lang po dito sa unang part. Ang gagawin po nating sagot is, so, DI is equals to 0.50. Tapos, comma, discriminating. Hindi ko makita yung sinusulat ko. Discriminating. And include. Comma include. Ayan. So, ayan po yung unang question na dun sa magiging exam bukas. Iibahin ko lang po yung given.